Pakana ni Congressman Martin Romualdez ang pagbaligtad ng ilan sa nagpakilalang bagman ni Zaldico. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit ito nasabi ng Ombudsman? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, walang ibang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng ilan sa 18 dating bagman umano ni Zaldico, kundi ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, malinaw na may mga tumutulong para bumaligtad ang posibleng tumestigo sa kasong isasampa laban sa dating House Speaker. 4 sa 18 bagman umano ang nagbawi ng kanilang testimonya, pero 3 lang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit ng Ombudsman. Kung babalikan natin, Jiggy, ibinunyag ng 18 na naghatid sila ng mali-maletang pera mula kay Ko para ibigay umano kay Romualdez. Kinuhanan ng Ombudsman ang individual affidavit, ang grupo at 8 rito ang ginamit para sa case build-up laban kay Romualdez. Nanindigan naman si Remulla na pirmado na ang mga affidavit at ito ang kanilang panghahawakan. At kung gusto raw nilang bawiin ito, sa korte na raw nila ito gawin. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. You're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng 4? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Jiggy, nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya. Anya, maituturing itong obstruction of justice at hindi raw nila ito palalampasin. Sinabi rin ni Remulla na posibleng masampahan ng kaso ang 4 na nag-recant ng kanilang testimonya. Pwede raw silang masama bilang kapwa-akusado ni Romualdez dahil nagsilbi silang accessory o nagamit para pagtakpan ang ginawang krimen. Jiggy. At Camille, sinabi ng 4 na nag-recant na tinakot sila ng Ombudsman para gawin ang affidavit. Anong pahayag dito ng Ombudsman? Jiggy, itinanggi ni Ombudsman Remulla ang aligasyong may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Itinuro pa nga raw mismo ng ilan sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga pag-deliver ng pera. May mga recordings din daw sila nang gawin ang affidavit na magpapatunay na hindi sila tinakot. Inalok din nga raw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon, pero tumanggi raw ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Remulla na hindi makaaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 dating bagman ni Ko. Jiggy. At ano naging reaksyon ng kampo ni Romualdez sa aligasyon na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bagmen? Jiggy, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana sa pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Jiggy. At anong pahayag ni Attorney Baligod sa pag-atras ng 4 sa 18? Jiggy, ayon kay Attorney Levy Baligod, ang abogado nga ng 18 bagman, posibleng natatakot na sa kanilang seguridad sa buhay kaya ang bumaligtad nga itong 4. Pero matagal na raw umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para nga bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng Ombudsman ng grupo nang gawin ang kanilang affidavit. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Takot na sila sa kanilang seguridad. Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. Gawing preliminary investigation, and then ito, hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Camille, pahabol lang, may pahayag na bang Malacanang tungkol sa isyong ito? Jiggy, sa mga punto na ito, hindi pa natin nakukuha kung ano yung naging pahayag ng palasyo tungkol dito. Jiggy. Ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.